Hello guys, collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Kung hindi mo to energy, wag nyo na lang pagpilitan, okay? Then, kayo nakakalam kung kwento niya to. Give me the message for collective. Meron ditong the moon. Okay. Meron ditong temperance. Queen of swords, sorry. Reverse. Meron dito na Four of Cups. Then, sinabayan ni Eight of Cups. Give me the message. Meron ditong Six of Wands, upright. Meron ditong Page of Wands. Meron ditong Five of Swords. Okay. Bottom of the deck. Ace of Cups and the Hangman. King of Pentacles. Ito yung current energy mo. Nafe-feel ko nagiging kang maayos, matagumpay, okay? Pero ganun pa man mensahe lang sa'yo dito, panatilihin mong maging positibo. Ito lang yung nakikita ko. Meron ka ditong person na Gemini, Aquarius, Libra. Meron din dito na Scorpio, Cancer, o Pisces. Pwedeng ikaw to or pwede rin yung person mo, okay? Meron din dito na Aries, Leo, Sagittarius. And Virgo, Capricorn, and Taurus. Ito lang yung nakikita ko. Nafe-feel ko dito na nagiging stable ang financial mo. Maayos ang takbo ng pamumuhay mo. Pero ganun pa man kailangan mo dito maging positibo. Kasi nakikitaan ko dito na may distract kang nararamdaman. Maybe nadidistract ka din sa person mo or pwede rin sabihin sa katrabaho mo or sa work of area mo. Meron ditong distraction. Na kung saan sinasabihan ka dito na mag-focus ka kung ano man yung importante para sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito sa The Hangman, kailangan mong palayain yung sarili mo sa mga negatibo, sa emotion mo. Huwag kang magpatalo sa mga negative na isipan, okay? Kasi nakikitaan ko dito na magiging maayos yung financial mo, magiging stable yung financial mo, magiging success. Pero dahil sa mga negatibong emosyon, ito yung magdadala sa'yo para hindi ka magtuon sa iyong kinalalagyan ngayon. Kumbaga may distraction. So, meron ka lang ditong payo na kung saan kailangan mo dito panatilihing positibo. Kasi, lumabas si Ace of Cups reverse, meron ditong hadlang na kung saan yung blessing ay dire-diretso, pero dahil sa mga negatibo nito na pumapasok sa kaisipan mo, ito yung nagiging hadlang para hindi ka magtuon sa iyo kung saan ka man ngayon. Kung ano man yung mararating mo, meron ditong hadlang. Kaya kailangan palaging positibo, mag-focus ka kung ano yung ginagawa mo, dun ka magtuon. Okay? Then dito, nakitaan ko dito sa middle energy, Queen of Cups and the Moon reverse. Kumbaga yung challenge dito, kailangan mong matutunan, kontrolin yung emotion mo. Kailangan mong tanggalan yung mga bagay na hindi makakabuti para sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito na nagiging kang mahina pagdating sa emosyon. Kumbaga, once na pinairal mo yung nararamdaman mo, yung bugso ng damdamin mo, ito yung nahila sa'yo para bumaba yung energy mo dahil sa negative emotion. Kaya pinapayuhan ka dito na tanggalan mo yung mga ganong emosyon, yung mga negative. Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong healing na magaganap sa'yo. Maybe sa panahon ngayon nag-healing ka. Pero kung alam mo, yung mga tao or yung mga hindi na makakabuti para sa'yo, kailangan mo na itong
alisan. Kumbaga, i-give up mo na sila, i-release mo na sila sa'yo. Then sa ganun ano, meron ditong parating na panibagong energy na magdadala sa'yo ng positibo. Ito lang yung nakikita ko kasi ang the moon reverse. Kumbaga, ano, nadadali ka ng iyong emotion, yung pagiging mong maramdamin, sensitibo, no, kailangan mong alisan to. Okay? Then dito, no, sa Four of Cups, sa upper energy, nafe-feel ko dito no na may healing na nagaganap sa buhay mo. Kumbaga no, ito na yung time dito ka na patungo, yung kumbaga dito ka tinutulak or tinuturo na kailangan dito ng pagbabago, kailangan ng healing na maganap sa'yo. Dahil nakikita ko dito na once na hindi ka pa nag-healing, dito ka naka-stuck sa Eight of Cups. Yung tipo ba naka-stuck ka sa mga memories, sa mga masasakit na experience kasi meron ditong hindi naging matagumpay yung connection. Kaya tinutulak ka dito or inuutusan ka dito na kailangan ditong magkaroon ka ng healing nang sa ganun no, magkaroon ka dito ng transformation. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi dahil pinairal mo dito yung emotion mo sa stuck na sitwasyon, yung mga nararamdaman mong negatibo, dahil doon nahadlangan. Kumbaga, dapat dire-diretso na yung oportunidad na blessing para sa'yo. Nahadlangan to dahil sa negative emotion mo. Kaya sinasabihan ka dito, no, panatilihin positibo. Alisan na, tanggalan mo na tong past na hindi na nakakabuti para sa'yo. Kasi, dahil naka-reverse siya, hindi to naging matagumpay. Ito lang yung nafe-feel ko. Kailangan dito ng healing. Then, ito yung challenge para sa'yo. Kailangan to ng healing. Kailangan mo ng disiplina. Then, na-feel ko dito na kailangan mo ng tanggalan yung mga hindi nakakabuti or hindi nakarapat-dapat sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito, ito yung sunod na parating sa'yo, okay? Si Six of Wands and Page of Wands, nakikita ko dito ang pagkilala. Kumbaga, no, kung ano man yung larangan na ginagawa mo, tinatrabaho mo, or kung ano pa mang sistema ang pinagkakaabalahan mo, meron ditong pagkilala, or pwede ring sabihin na kilala ka ng tao. Maraming nakakakilala sa'yo, may pagsikat, may pagpupunyagi, akong nakikita dito. Then, na-feel ko din dito, no, na meron ditong naghihintay. Maybe, naghihintay ka ng pagbabago, nag-iintay ka ng resulta sa mga goal mo, sa yung pangarap, mga ganun ba. Na-feel ko din dito na may travel. Maybe nagpaplano ka ditong umalis ng bansa, mag-relocate, or pwede rin sabihin lumipat ng ibang lugar. Then nakikita ko dito na malalampasan mo yung mga pagsubok na kinakaharap mo. Kasi ayaw mo nang maramdaman tong si Five of Swords. Yung tipo na naranasan mo kasi dito yung sobrang pain, sobrang sakit, hindi ka itinuring na tama, hindi ka itinuring ng patas. Kumbaga, no, parang minaltrato ka. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong sinaktan or sabihin natin na pinahirapan. Pwede rin sa work of area mo, may pagpapahirap sa'yo, okay? Hindi ka masaya sa kinalalagyan mo. Pero ito yung naghihintay sa'yo. Si Page of Wands and si Six of Wands na kung saan ano, naghihintay ka lang dito. Maybe meron kang ginagawa in social media or meron kang ginagawa na panibago, no? Doon ka mag-focus kung ano yung mga ideas, kung ano yung mga gusto mong mangyari, kung saan ka magaling, doon ka mag-focus dahil dito ka makikilala. Makikilala ka ng tao sa iyong mga gawa, sa iyong mga nilikha. Ito lang yung nafe-feel ko. May pagkilala dito, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Give me the message for collective. Gusto nitong kumawala. Meron ditong goal. Yung sinabi ko kanina, no, nag-iintay ka dito. So, yung goal, dun ka mag-focus sa goal mo. Kung saan ka tinutulak, ano. Kasi nakikita ko dito, once na nagpo-focus ka sa goal mo, maraming pintuan na magbubukas na oportunidad para sa'yo. Kaya mainam, ano, tiyakin mo, maging klaro ka kung ano yung purpose mo, kung ano yung gusto mong marating sa buhay mo, or kung ano yung destination na tatahakan mo. Kasi, mag-focus ka dito sa goal. Kasi may nakikita ko dito na may pag-uunlad, may pagsusumikap, or sabihin natin may pagkilala. Kailangan lang dito ng mahabang pasensya. Okay? Ito na nafe-feel ko. Meron ditong 26 years old. Indulgence. Nafe-feel ko dito, no, mag-ingat ka din kasi lapitin ka ng tukso. Okay? Kumbaga, no, once na nakikilala ka or nakikita ka
ng mga tao, yung tipong may pagkakilala or sabing hinahangaan ka or may attraction, meron din kaakibat yan na temptation. Kumbaga, binibigyan ka dito ng babala na kailangan mong maging maingat or maging matalino kung sino yung pagkakatiwalaan mo, kasi meron ditong temptation or pwede rin sabihin na may manggamit sa'yo, okay? May tukso. So, kailangan mo ditong maging matalino sa pagpapasya, okay? Sa mga desisyon na gagawin mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, dito sa The Marriage, meron ditong parating sa'yo, bagong magmamahal, new love, or pwede rin sabihin na ito yung promise para sa'yo. Kung saan ikakasal ka. Ito lang yung nakikita ko, meron ditong ikakasal. Give me more information. Meron ditong coach. Sinasabihan ka dito na makinig ka sa advice ng mga matatanda. Kumbaga yung mga nanay, lola, kasi sila yung mas maraming karanasan sila yung mas maraming karunungan. Kaya mas mainam makinig ka sa mga payo nila dahil yung mga payo nila ay para sa'yo din. Okay, ito lang nafe-feel ko, kailangan mo ditong makinig and kailangan mong maunawaan, magkaroon ka ng karunungan dahil may makukuha or mapupulot kang karunungan sa mga mensahe ng mga may edad na kung saan bihasa sa ganyang larangan. Ito lang yung nararamdaman ko. Give me more information. Meron ditong daydream. So, ibig sabihin, nakikitaan ko dito na ikaw ay umaasa. Umaasa ka na makakamit mo yung pangarap mo. Kung ano man yung larangan ng hinahangad mo, kasi may goal ka dito Kung pinapangarap mo ding ikasal, mangyayari ito, okay? Kumbaga, kailangan mo dito mag-focus kung ano yung pinakamimithi mo. Kailangan mong tanggalan yung mga negatibo, yung mga ilusyon na kung saan hadlang sa mga pangarap mo. Ito lang nakikita ko. Give me more information. Meron ditong robbery. So, ibig sabihin, sinasabihan ka ditong mag-ingat kasi meron temptation and robbery. So, ibig sabihin, mag-ingat ka kasi hindi halos lahat ng tao ay patas. Kumbaga, kailangan mo ditong maging mabusisi kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Kumbaga, meron lang ditong mga babala. Pero ganun pa man kailangan mo ditong maging matalino. Give me more information. Okay, eternal love. Ito yung naghihintay sa'yo, promising eternal love. Kasi kung makikita mo dito, merong ditong ikakasal. At itong ikakasal sa'yo, magsasama kayo hanggang sa pagtanda. Ito lang nakikita ko. Once na nakikinig ka sa mga matatanda, makinig ka sa mga payo ng matatanda. Ito lang nafe-feel ko kasi once na nakikinig ka dito, mapupunta ka sa tama. Okay, ito lang nafe-feel ko. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.